Ngayon, ang lumalabas dito, kapag let's say kinausap mo or in-interview mo yung mga empleyadong mga Pilipino, ang sinasabi nila mga biktima sila, 'di ba? O hindi nila alam yung ginagawa nila, o kaya pino-force silang gawin 'yon. Pero nakita natin dito sa video na yung level of willingness, 'di ba? Parang opisina talaga siya, parang regular na trabaho. Meron pa ngang meron pa ngang parang employee of the year o employee of the month. Mm. So, yung mga ganyang bagay dapat titingnan yung participation kasi alam nilang nangi-scam sila ng tao eh. Anong masasabi, reaksyon po ninyo dito nga po sa natuklasang scam hub dyan po sa Cebu City? Well, una wala na sila nung pinuntahan. Well, yung nakikita natin dito, first time nating makita kung paano nag-ooperate yung mga scam hub dito sa Pilipinas, no? So yung ano rito, usually ang nababalitaan lang natin pag nire-raid ng NBI, ng PAOK o ng PNP-ACG, nakikita lang natin yung mga cubicle tapos mga nagtatago yung tao. Usually kapag let's say may mga na-raid na scam hub, lalo na nung kainitan ng mga pogo, yung mga naglalarong empleyado dyan nasa mga 100. So yung pinakamalaki 600. I think yung sa Pasay before eh. Ngayon, ang lumalabas dito, kapag let's say kinausap mo or in-interview mo yung mga empleyadong mga Pilipino, ang sinasabi nila mga biktima sila, 'di ba? O hindi nila alam yung ginagawa nila, o kaya pino-force silang gawin 'yon. Pero nakita natin dito sa video na yung level of willingness, 'di ba? Parang opisina talaga siya, parang regular na trabaho. Meron pa ngang meron pa ngang parang employee of the year o employee of the month. So, yung mga ganyang bagay dapat titingnan yung participation kasi alam nilang nangi-scam sila ng tao eh. So, yun yung una. Yung pangalawa, yung kasi naglabas din ng statement yung may-ari ng building at hindi raw nila alam na ginagamit, 'di ba? Na ginagamit sa scam yung naturang lugar kung saan natukoy yung scam hub na 'yan. Apparently, yung isa pang common dito yung sinasublease. So kung ako, uupa ako ng isang lugar, ipapaupa ko ito sa iba. So dapat itingnan maigi yon ng mga building owners, 'di ba? All ng mga building administration, dapat i-review na nila kasi ang nangyayari ngayon dahil mainit yung mga scam hubs after yung mga sunod-sunod na raid ng law enforcement natin. So gumagawa ito ng mga tinatawag nating ng mga pocket hub eh. Kasi nasa kanila na yung capability, alam na nila, 'di ba? But more often than not, kalimitan pa rin yung mga namumuno rito mga foreigner. Tapos yung isa pa nating titingnan, although maganda yung ginawa nung ni MRW NSB sa pag-hack, kahit na nilagay nila tayo sa global attention or global awareness, di ba? Parang suddenly notorious na tayo pagdating sa global scam hub dahil nag-viral yung video yan. Kulang yung ginawa niya na napakikipag-ugnayan sa PNP kasi hindi ka naman dahil nasa ibang bansa siya, total meron naman siyang capability to research, di ba? So dapat alamin niya kung saan talaga dapat tumawag. Kasi kapag let's say tumawag ka lang doon sa let's say police, marami kasing kapulisan diyan may kakulangan din kasi yung law enforcement natin dahil hindi naman lahat marunong mag-process ng cybercrime. So kapag tumawag ka sa regular PNP hotline, ang natural ang sasabihin sa iyo, dumaan ka doon sa proseso. Hindi ba? So hindi naman yan katulad ng PNP Anti-Cybercrime Group na alam nila kung paano gamitin yung mga evidence. At sana yung evidence na yan, kung tumawag man siya, sabihin niya na may ebidensya siya, ganito yung ginawa niya. Pero kasi mali din naman yung, kahit na sabihin mong white hacking yan, by law, kahit na wala siya rito, hindi rin naman kasi tama yung yung hacking talaga, di ba? So dito lumalabas na kailangan paigtingin pa ng
ng law enforcement natin na kailangan ang capability to track yung mga hubs na to. At the same time, yung sinasabi ng DICT at ng CICC na ng whole of society approach, medyo kasi gumawa din sila ng policy. Ano ba yung policy nila? Kasi medyo reactive lang yung ginawa nila yung sinabi nila kahapon na okay, whole of society approach, makikipagtulungan tayo, di ba? Dapat gumawa sila ng policy. Ano ba? Ibig bang sabihin nito pag sinabi mo makikipagtulungan, inaalaw ba nila yung white hat hacking? Di ba? Considering that the act itself is still questionable. So, yun yung mga dapat nating tingnan. So, at lumalabas dito, malamang sa buong 7,000 islands natin, marami pang mga scam hubs dyan. Kasi yung scam hubs ngayon, hindi na sila pumunta dahil nabawasan na yung mga text scam, dahil mas mabilis kasi silang mahuli kapag let's say nagte-text. At the same time, yung PNP-ACG rin, patuloy yung pag-ooperate at paghahanap ng tinatawag nung IMSI catcher device para sa spoofing scam. Pumunta naman sila ngayon sa Viber. So sa Viber kasi hindi mo nakikita na hindi siya prepaid number lang kapag text. Pag Viber may pangalan, may litrato, so akala mo totoo. At ang una nilang ginagawa, hi, hello, is it okay, di ba? Parang ganon. O-offeran ka ng trabaho, tapos magandang babae yung nasa litrato, gwapong lalaki. So nagtungo ngayon yung mga scammers sa Viber. So patuloy pa rin yung mga operations. At lalong-lalo na yung pinakamalaki ngayon, yun nga, yung investment scam. At ang mga tinatarget niyan, sabihin na natin yung operations niyan, ang tinatarget nila foreigners. Pero dito sa Pilipinas, marami rin yung nabibiktima, lalo na mga OFWs. Pagdating sa investment scam, kasi sila yung mga may extra money at yung pinakakawawa pang ang ibang biktima, yung mga retiree. Opo. So dapat paigtingin palalo yung capability to detect. Itingin yung catch, yung capability to detect. Kaya lang kasi kulang din tayo sa tao kulang din yung law enforcement natin sa tao Sa gamit naman po, sapat ho ba yung gamit natin? Bukod sa kulang sa tao? Yung gamit kasi yung buti na lang, magagaling lang talaga yung mga PNP-ACG natin sa pamumuno ni General Yang. Yung gamit nilang pan-detect ng IMSI catcher, mabibilang mo lang sa 2 kamay Di ba? So, kailangan i-deploy mo yan sa key cities kasi mobile yan. So, pero successful naman sila kasi ang ginagawa nila, yung strategy nila, hindi lang siya parang radar na nandyan lang at hinuhuli yung IMSI catcher. Talagang kasama na yung capability nila o yung competency nila mag-imbestiga. Opo. At binabantay na rin po ng DICT ngayon itong mga operasyon ng mga scam hub na posibleng nagkukunwaring mga BPO o Business Process Outsourcing Companies sa bansa. Sir? Oo. Well, natutuwa naman tayo na may capability naman kasi yung CICC, kaya lang wala pa silang executive director. So kailangan mag-appoint na sila para talagang matutukan. Although ang dami at i-maximize nila yung partnership nila kasi hindi lang technology yung pag-detect ng scam hubs Hindi ba? So ngayon lumalabas dapat kung sino man yung mga in charge pagdating sa mga leasing ng mga building. So isa na yon, ayusin yung mga policies other than just mere investigation. Opo. At yung CICC naman kasi at DICT, wala coordination sila wala silang law enforcement power. So I think mas magiging effective sila kung i-assess nila kung ano ba talaga yung punot dulo ng mga scam, di ba? So halimbawa, nung panahon nung previous DICT head, panahon ni dating Secretary Ivan Uy, nag-focus sila sa investigation. So ang ginawa nila, nag-collect sila ng mga scam data at yung scam data na to kinompile nila at dito maraming ang nahanap ng mga pogo, di ba? Medyo successful yon. Pero ngayon, ang basihan nun, mga text scam. Kasi pag sinabi mong text scam, may SIM card registration ka na, so magkakaroon ka na ng lead kung kanino nakaregister yung SIM card na nag-text sa'yo. Yun yung pamamaraan nila. Pero nag-evolve yan So after 2 years,
dapat tingnan na nila dahil alam na natin na yung mga scammers hindi lang individual, syndicated to. At alam natin na yung mga scammers nag-ooperate bilang scam hubs. So, yung strategy mo dapat, dahil sinasabi nga nila na whole of society approach, dapat yung mga sektor pagdating sa leasing, PESA, or kung saan man, di ba? Or yung mga makipag-partner din sila sa mga real estate developers para ayusin yung mga polisiya. Di ba? Lalo na kailangan ba diyan kung sino man yung regulator ng BPO. So dapat magkaroon ng ugnayan and create that policy. Kamukha yan, sinablis, nag-issue pa ng statement yung building na hindi raw nila kilala yung mga nakita sa video, pero doon sa building nila ginawa. Opo. Nakasablis na. So dapat ganun yung approach, hindi lang investigation. And then pagtingin, kulang na kulang pa tayo. Kasi ang tagal na namin ginagawa to. Linawin ko lang po, Sir Josel. Natukoy itong scam hub dyan sa Cebu City through that content na in-upload nga. Hindi dahil nasa wata, natukoy ng mga otoridad. Tama ho ba? Oo, kasi sinabi, pag pinanood mo yung video, sasabihin nila kung sa anong building yun. Kaya nag-issue ng statement yung building. Nako, mahirap po yan sa mga susunod na mga operasyon. Oo, so nung pumunta naman yung PNP natin doon, wala nang mga tao. Kasi yung ginawa ng mga scammers na yan, yun din yung problema doon sa mga YouTuber. Ang dami ring mga white hat hackers sa YouTube, ginagawa nilang content. Ang bago nila sabihin sa otoridad, binubuking na nila kasi gusto nilang ipakita na, nahuli ko kayo. So, syempre, pag nahuli ko kayo, alis lang yan eh. Opo. So, dahil content siya, di ba? So, expected na yun.